Naranasan mo na ba yung paggising mo sa umaga na para bang may kulang? Hindi mo naman alam kung ano, pero parang pagod ka pa rin kahit mahaba ang tulog mo. O kaya naman, parang hindi ka ganadong gumalaw. Tapos habang lumilipas ang araw, napapansin mong mabilis kang mapagod, masakit ang kasukasuan, o parang lutang ang isipan mo. Kung oo, baka may ginagawa kang mali sa umaga, mga simpleng gawain na akala mo'y harmless. Pero sa totoo lang ay unti-unting sumisira sa kalusugan mo. Lalo na, sa edad 60 pataas, mahalagang bantayan natin ang umaga natin. Bakit? Dahil kung paanong sinisimulan natin ang araw, kadalasan ay yan din ang magiging takbo ng buong katawan at isipan natin. Kung maganda ang simula, malaki ang tsansa na magiging masigla ang buong araw. Pero kung mali ang umpisa, baka buong araw ay pakiramdam mo ay mabigat at mahina ka. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 na tahimik pero mapaminsalang mali na ginagawa ng maraming seniors tuwing umaga. At baka isa ka na sa kanila. Ang maganda dito, hindi mo kailangang bumili ng gamot o mamahaling kagamitan para itama ito. Kailangan lang ng kaalaman, disiplina at konting adjustment sa routine mo. Simulan natin sa unang karaniwang pagkakamali, ang biglang pagtayo mula sa kama. O, simpleng bagay lang, pero para sa mga may edad na, ang biglaang pagtayo ay maaaring pagdulot ng pagkahilo, pagkawala ng balanse, at minsan ay pagkadapa. Ayon sa mga eksperto, habang natutulog tayo, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Kaya kapag bigla tayong bumangon mula sa pagkakahiga, hindi agad nakaka-adjust ang dugo sa pag-agos paakyat sa utak, kaya nagkakaroon ng dizziness or minsan ay blacking out ang solusyon. Maglaan ng 1 minutong pahinga habang nakaupo sa kama bago tumayo. Kapag nagising ka na, huwag agad tumalon sa pagbangon, umupo muna. Iikot ang paa sa gilid ng kama. I-inhale at exhale ng malalim ng 3 beses. Igalaw ang leeg, kamay at binti ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng oras ang katawan mo para mag-adjust at mas iwas ka sa aksidente. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang tahimik pero mapinsalang mali, ang hindi pagkain ng tamang almusal. Maraming matatanda ang nagiging kampante. Sa umaga kanyo sinasabi nila hindi pa ako gutom. O kape lang ako, okay na yan. Pero ang hindi alam ng marami, ang almusal ang nagbibigay ng fuel sa katawan pagkatapos ng mahigit 8 oras na walang pagkain habang natutulog. Kapag hindi ka kumain ng tama sa umaga, bumababa ang energy level mo. Maaaring tumaas ang blood, sugar fluctuations, at mas madaling mapagod o magka-irritableng pakiramdam. Minsan pa nagkakaroon ka ng cravings sa matatamis o processed na pagkain sa bandang hapon na mas lalo pang sumisira sa kalusugan. Kaya ang tanong, ano ba ang tamang almusal para sa mga seniors? Simple lang. Hindi kailangan ng sosyal o mamahaling pagkain. Pwede kang magsimula sa saging o papaya dahil mataas ang fiber at gentle sa tiyan. Magdagdag ng itlog para sa protina. Kung may oatmeal ka, mas maganda, lalo na kung may konting tea o flax seeds. At syempre, iwasan ang matatamis na instant cereal, processed bread, o matapang na kape na walang kasamang pagkain. Ang katawan mo ay parang kotse. Kung walang tamang gasolina, hindi aandar ng maayos. At kung lagi mong pinapabayaang walang laman ang tiyan mo tuwing umaga, parang sinasadyang pahinain mo ang sarili mong makina araw-araw. Napapansin mo na ba ang epekto ng mga ito sa'yo? Ngayong alam mo na ang unang 2 mali na dapat iwasan, baka iniisip mo, ginagawa ko nga yan araw-araw. Don't worry, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang lumaki sa mga routine na ito at hindi naman nila alam na unti-unti pala itong sumisira sa kalusugan nila. Pero ang mahalaga ay, ngayong alam mo na pwede mo nang baguhin. Pwede mong simulan bukas pa lang. Gumising ng dahan-dahan, mag-stretch muna, at kumain ng simple pero masustansyang almusal. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang 3 at 4 na mali sa umaga. At baka mas magulat ka dahil akala mo healthy ito. Pero sa katotohanan,
May mga ginagawa tayong healthy, kuno pero taliwas pala sa tunay na pangangailangan ng katawan ng seniors. Kaya kung gusto mong malaman kung ano pa ang dapat mong itama sa umaga mo, ituloy mo lang ang panonood. Tandaan, hindi pa huli para baguhin ang simula ng araw mo. At kapag binago mo ang umaga mo, mababago rin ang takbo ng buong katawan mo. Comment 1 kung nakarating ka hanggang dito. At kung gusto mong makatulong sa kapwa mo seniors, i-share mo na rin ang video na ito. Malay mo dahil sa simpleng sharing mo may mailigtas kang buhay. Kung kasama ka pa rin dito, ibig sabihin ay talagang handa ka ng ayusin ang umaga mo. At sa totoo lang, iyon ang pinakamahalagang hakbang. Ang desisyon na gusto mong mabuhay ng mas malusog, mas masaya at mas magaan. Dahil kapag ginusto natin, kaya nating baguhin kahit ilang dekada ng nakasanayang gawain. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong pagkakamali sa umaga na madalas ginagawa ng seniors at baka ito ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Ang ikatlong maling gawain ay ang hindi pag-inom ng tubig pagkagising. Marami sa ating mga nakatatanda ang inuuna ang kape, gatas o minsan ay walang iniinom hanggang mag-almusal. Pero alam mo ba na sa edad natin, mas madalas tayong ma-dehydrate kahit hindi natin nararamdaman agad. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng katawan natin na magsabi ng uhaw na ako. Ibig sabihin, kahit hindi ka nauuhaw, pwede ka nang kulang sa tubig. At ano ang epekto nito sa katawan? Kapag kulang sa tubig ang katawan mo sa umaga, pwedeng bumigat ang pakiramdam mo, sumakit ang ulo, bumagal ang paggalaw ng bituka na nauuwi sa constipation, at minsan pa, humihina ang memorya at pag-iisip. Kaya mahalaga na bago ka pa mag-almusal o magkape, uminom ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? Dahil mas madaling tanggapin ng katawan, lalo na kung galing ka sa malamig na kwarto o matagal kang nakahiga. Kung kaya mo, pwede mong lagyan ng kaunting lemon o kalamansi para may konting flavor at vitamin C. May kilala akong lola sa Laguna na dati ay madaling mapagod kahit wala pang ginagawa. Laging sumasakit ang likod niya at pakiramdam niya ay laging bloated. Pero nang simulan niyang uminom ng tubig tuwing paggising, unti-unting gumaan ang katawan niya. Sabi niya sa akin, parang nabubuhay ulit ang kalamnan ko sa bawat lagok ng tubig. At hindi lang katawan ang gumagaan, pati ang pag-iisip. Kapag may sapat kang tubig sa katawan, mas alerto ka, mas malinaw ang isip mo, at mas magaan ang mood. Timothy, ngayon baka isipin mo, paano kung palaging naiihi? Natural yan, lalo na sa simula, pero isipin mo ito. Mas mabuting madalas kang umihi kaysa maospital dahil sa UTI, kidney issue, o dehydration. Kaya kung gusto mong palitan ang isang simpleng ugali na may malaking epekto, simulan mo ang araw mo sa isang baso ng tubig. Hindi ito mamahaling gamot, pero ang epekto nito ay mas malawak kaysa inaakala ng marami. Ngayon dumako tayo sa ika-4 na tahimik, pero mapaminsalang mali sa umaga. Ito ang ginagawa ng marami dahil akala nila ay productive, pero hindi nila alam pwede palang magdulot ng anxiety at pagkalito sa utak. At ito ay ang pagkababad agad sa cellphone o TV pagkagising. Aminin natin, maraming seniors ngayon ang nahuhumaling sa pag-check ng social media o panonood ng balita agad-agad. Pagkagising, yung tipong bago pa maghilamos hawak na ang cellphone o kaya'y nakatutok na agad sa TV habang kumakain ng almusal. Ang hindi natin napapansin ay binubulabog natin ang isip natin sa napakaraming impormasyon sa unang oras pa lang ng araw. At sa edad natin, mas kailangan natin ng kalmadong simula para mag-adjust ang utak, hormones at pakiramdam. Kapag bombarded ka agad ng balita ng gulo, krimen, o kung ano-anong post sa Facebook, hindi mo namamalayang nagiging balisa o iritable ka buong araw. May pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong nagsisimula ng araw sa quiet focus, gaya ng pag-meditate, pagdarasal, o kahit simpleng pagmamasid sa halaman, ay mas masaya, mas relaxed, at mas alerto kaysa sa mga taong cellphone agad ang hawak pagkagising. Ang suggestion ko,
Bigyan mo ang sarili mo ng sacred 30 minutes tuwing umaga. Sa unang 30 minuto pagkatapos mong magising, huwag mo munang hawakan ang cellphone. Huwag mo munang buksan ang TV. Sa halip, mag-inhale-exhale, manalangin, magpasalamat na nagising ka pa at ituon ang sarili sa positibong damdamin. Kung gusto mong magsulat sa isang maliit na notebook ng isang bagay na pinasasalamatan mo sa araw na yon, mas maganda. Gawin mong pahinga ang simula ng araw, hindi gulo. Ngayon, baka may nagsasabi sa'yo, ang OA naman, cellphone lang naman yan. Pero isipin mo ito, sa edad natin, mahalaga ang katahimikan at kalinawan ng isipan. Kung magulo agad ang umaga mo, madalas ay magulo na rin ang buong araw mo at hindi mo kailangang putulin ang paggamit ng cellphone. Ang sinasabi lang natin dito ay kontrolado mo dapat ang simula ng araw mo. Hindi ang cellphone mo ang may hawak ng umaga mo. Ngayong napag-usapan na natin ang ika-3 at ika-4 na mali, gusto kong tanungin ka, alin sa 4 ang madalas mong nagagawa? Umiinom ka ba agad ng tubig? Or cellphone agad ang hinahanap mo? Hindi ito tanong para husgahan ka. Ito ay tanong para magising ka sa katotohanan. Dahil ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot at check-up. Minsan, nasa maliliit na habit sa umaga ang sikreto ng pangmatagalang lakas at sigla. Sa susunod na bahagi, iisa-isahin natin kung paano mo pwedeng i-rebuild ang tamang umaga mo. Isang step-by-step routine para sa seniors na gustong mabuhay ng mahaba at masigla. Hindi komplikado, hindi mahal, pero siguradong may epekto. Comment 2 kung andito ka pa rin at may natutunan ka. At itag mo ang kaibigan mong senior din para sabay kayong magsimulang baguhin ang umaga ninyo. Kung nabasa mo ang comment section at nakita mong hindi lang ikaw ang guilty sa mga umagang pagkakamaling ito, tandaan mo, normal lang yan. Lahat tayo, lalo na tayong mga seniors, ay lumaki sa mga nakasanayang gawain. Pero ngayong alam na natin, ang epekto ng mga ito, mas kaya na nating baguhin ang ating direksyon. Ngayong alam na natin ang 4 na umagang pagkakamali, ang biglang pagtayo, ang hindi tamang almusal, ang hindi pag-inom ng tubig, at ang pagkababad agad sa cellphone o TV, oras na para gumawa ng positibong routine. Isang simpleng step-by-step na gabay na pwedeng mong sundan tuwing umaga. Ito ay hindi para gawing perpekto ang bawat araw, kundi para simulan ito ng tama, tahimik, at may lakas. Simula pa lang ng araw, paalalahanan mo ang sarili mo. Buhay pa ako, isa na namang pagkakataon. Ang simpleng mindset na ito ay mahalaga. Dahil bago ka pa man tumayo, ang unang nagigising ay ang isipan. At kung positibo ang una mong iniisip, mas madali para sa katawan na sumunod. Kaya bago pa man bumangon, habang nakahiga ka pa, i-inhale mo ng malalim. Bitawan mo ang mga negatibong iniisip. Ipaalala mo sa sarili mo kung anong bagay ang nagpapasalamat ka, kahit simpleng bagay gaya ng may pagkain pa sa kusina o maayos ang tulog ko kagabi. Pagkatapos noon, umupo ka muna sa gilid ng kama. Huwag bigla ang tatayo. Igala ang iyong mga mata sa paligid. I-stretch ang iyong mga balikat. Igalaw ng marahan ang mga binti. At igalaw ang iyong leeg pakanan at pakaliwa. Ito ay parang power on ng katawan. Binibigyan mo ang sarili mong katawan ng pagkakataong mag-adjust. Pagkatapos, bago ka pa man, humawak ng kahit ano, uminom ka ng isang basong maligamgam na tubig. Mas maganda kung naihanda mo na ito sa isang baso sa tabi ng kama mo gabi pa lang. Isang lagok ng tubig sa umaga ay parang panimula ng isang mas maayos na sirkulasyon. Ang dugo mo ay nagiging mas malabnaw, mas mabilis ang galaw ng nutrients, at ang katawan mo ay mas alerto sa susunod na mga hakbang. At habang iniinom mo ang tubig, iwasan mo munang kunin ang cellphone o remote ng TV. Sa halip tumingin ka sa bintana, hayaan mong pumasok ang natural na liwanag. Kung may halaman ka, masdan mo ito. Kung may space ka sa labas, ilabas mo ang sarili mo kahit 5 minuto lang. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagpapagana ng tinatawag na circadian rhythm o natural body clock. Mas naayos ang tulog mo sa gabi, mas gumaganda ang mood mo,
at mas lumalakas ang immune system. Ngayong handa ka ng kumilos, gawin mo ang tamang almusal. Hindi kailangan maging sosyal o mahal. Isang saging, kalahating itlog at isang tasang lugaw na may gulay. Malaking tulong na ito sa katawan mo. Ang almusal ay parang unang gasolina ng araw. Kapag tama ang laman ng tiyan mo sa umaga, mas hindi ka madaling mapagod at mas makakapag-isip ka ng maayos. Kung dati ay sanay kang mag-almusal ng tinapay na may matamis na palaman, subukan mo ngayong palitan ito ng kamote o saging na nilaga. Kung dating kape agad ang iniinom mo, subukan mo munang uminom ng tubig at saka magkape na may kasamang pagkain. Isang simpleng senior sa Quezon City ang nagsabi sa akin, "Akala ko dati, okay, lang nakape lang ang almusal ko. Pero simula nang baguhin ko yan, parang mas hindi na ako lutang sa umaga. Parang may gana ako sa buong araw." At yan mismo ang goal natin dito. Ang simpleng pagbabago na may malakas na epekto. Pagkatapos ng almusal, pwede mo nang buksan yung cellphone mo. Pero gawin mo ito ng may control. Huwag hayaan na ang mga negatibong balita o chismis sa social media ang sumira sa kalmado mong umaga. Kung magbubukas ka ng cellphone, gamitin mo muna ito para sa positibong bagay. Baka gusto mong makinig sa isang inspirational music o basahin ang daily Bible verse. Gumawa ka ng digital filter para hindi agad magulo ang isipan mo. At syempre, kung kaya mo, gumalaw-galaw ng konti. Isang simpleng stretching o paglalakad sa loob ng bahay ay sapat na. Huwag mong sabihing wala kang oras. Kahit 5 minuto lang ay makakatulong. Hindi mo kailangang maging atleta. Ang kailangan mo lang ay patuloy na igalaw ang katawan mo para hindi kalawangin ang kasukasuan. Ngayon, isipin mo ang umaga mo. Paano mo ito gustong simulan simula bukas? Hindi kailangan sabay-sabay ang pagbabago. Pwedeng isa lang muna, tubig, muna bago kape, o hindi muna mag-cellphone agad pagkagising. At kapag nasanay ka sa isa, idagdag mo yung iba. Buwan-buwan, makikita mong nagbabago na ang takbo ng katawan mo, pati na rin ang mood mo sa buong araw. Sa susunod na bahagi ng video, bibigyan pa kita ng ilang dagdag na tips para sa mas maayos at makabuluhang umaga. Kasama ang mga sikreto ng matatandang umaabot ng 90 pataas pero masigla pa rin. Mga simpleng ugali na pwedeng-pwede mong gawin sa bahay. Comment 3 kung umabot ka hanggang dito at gusto mo pang matutunan kung paano gawing mas magaan, mas tahimik at mas masaya ang bawat umaga mo. At kung gusto mong sabayan ka ng isang kaibigan sa pagbabagong ito, itag mo siya sa comments o ishare mo sa kanya ang video. Kumusta ang naging pagtingin mo sa umaga mo ngayon? May napansin ka bang mali na ginagawa mo dati na ngayon ay nasisimulan mo ng ayusin? Tandaan mo, hindi kailangan ng perfect routine para mabuhay ng malusog. Ang kailangan lang ay intentional na pag-aalaga sa sarili araw-araw. Sa part na ito, pag-uusapan natin ang mga dagdag na tips at simpleng habits na pwedeng idagdag sa umaga para mas lalong maging masigla ang katawan mo at maliwanag ang isipan mo. Gaya ng mga matatanda sa ibang lianses na umaabot ng 90 o kahit 100 pero malalakas pa rin. Alam mo ba na sa mga tinatawag na blue zones, yung mga lugar sa mundo kung saan maraming matatanda ang umaabot ng mahigit 90 at aktibo pa rin? May mga umagang routine silang halos pareho at ang maganda rito, hindi ito magastos, hindi rin komplikado. Isa lang ang paulit-ulit nilang ginagawa. May disiplina at may ritual ang umaga nila. Isa sa mga pinakakaraniwan sa kanila ay ang pagkakaroon ng panahimik o tahimik na oras sa simula ng araw. Bago pa man sila magsalita o magtrabaho, nagpapahinga muna sila ng isipan. May mga nagdadasal, may mga nagsusulat sa journal ng 3 bagay na ipinagpapasalamat nila. May iba naman, tumitingin lang sa mga halaman habang humihigop ng mainit na inumin. Hindi ito relihiyoso lang o sentimental na bagay. Ito ay may basehan sa siyensya. Ang tahimik na umaga ay nakakatulong sa paghupa ng stress hormone sa katawan. Kapag hindi magulo ang umaga mo, mas maayos ang pag-regulate ng blood pressure mo.
mas bumababa ang risk ng heart problems at mas kalmado ka sa buong maghapon. Kung kaya mo, subukan mong magsulat sa isang maliit na notebook ng tanong na ito tuwing umaga. Ano ang isang bagay na ipagpapasalamat ko ngayon? At kahit simpleng sagot lang, halimbawa, nagising ako ngayon nang walang masakit. Pasin, tumawag sa aking apo kahapon, may tuyo pa sa kusina. Sa pamamagitan nito, pinapaalala mo sa sarili mong may dahilan ka pa para mabuhay, magpasalamat at ngumiti. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang aspeto na madalas nakakalimutan sa umaga. Ang tamang paghinga o tama paghinga araw-araw. Tayong humihinga, pero bihira tayong mag-focus sa paghinga natin. At sa edad natin, napaka-importante ng tamang paghinga sa umaga dahil ito ay may direktang epekto sa ating oxygen levels, mental clarity at immune system. Subukan mo ito bukas ng umaga. Pagkaupo sa kama, huminga ng malalim sa ilong, bilang ng 2-4, tapos hawakan ang hininga mo sa loob ng 4 na segundo. Pagkatapos dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig, bilang ng 6. Ulitin mo ito ng 5 beses, simple lang, di ba? Pero ang epekto niyan sa katawan ay parang pag-reset ng system mo. Bumabagal ang tibok ng puso, humuhupa ang tensyon sa katawan, at nabibigyan ng sapat na oxygen ang utak mo. May lolo akong nakausap dati na dating barbero. Sabi niya, kapag gumigising siya at parang mabigat ang dibdib niya, humihinto siya, uupo, at hihinga lang ng malalim habang tumitingin sa kanyang mga halaman. Simula raw nung araw-araw niya itong ginagawa, mas bihira na siyang mapagod at mas maliwanag ang isipan niya. Kaya kung iniisip mong maliit lang ang epekto ng paghinga, subukan mo muna. Dahil ang pinakamalaking pagbabago minsan ay nagsisimula, pinakapayak na galaw. Ngayon, kung gusto mo pang idagdag ang kakaibang lakas sa umaga mo, subukan mo rin ang pagbilad sa araw. Ang araw sa umaga, lalo na bago mag-alas 8, ay isang natural na source ng vitamin D. At sa edad natin, kulang na kulang tayo nito. Ang kakulangan sa vitamin D ay konektado sa panghihina ng buto, madalas na pananakit ng kasukasuan, at minsan, pa-depression. Pero ang simple lang ng solusyon, magbilad sa araw ng 5 hanggang 10 minuto kada umaga. Hindi mo kailangang mabilad ng buo, kahit braso mo lang o binte, sapat na. Sa mga rural na lugar sa Pilipinas, marami pa ring seniors ang maagang gumigising, nagwawalis sa labas ng bahay, nagtatanim o naglalakad-lakad sa paligid. Hindi nila alam, ginagawa na pala nila ang mga anti-aging secrets na pinupuri sa ibang bansa. At kung wala kang garden o harapan sa bahay, kahit sa bintana lang, tumapat ka sa liwanag. Itaas ang mukha sa araw, huminga ng malalim at magpasalamat. Napakasimple pero napakabisa. Ngayon, habang pinapanood mo pa rin ito, gusto kong tanungin ka, alin sa mga simpleng tips na ito ang kaya mong simulan bukas? Yung paghinga? Yung pasasalamat sa journal? Yung pagbibilad sa araw? O baka lahat alalahanin mo, hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay, isa-isa lang, isa kada linggo. Basta ang mahalaga, may simula. Sa huling bahagi ng video, bibigyan kita ng buod ng buong routine sa umaga para sa seniors. Isang simpleng checklist na pwede mong sundan araw-araw. Parang guide na hindi lang pampalusog sa katawan, kundi pampagaan din ang loob. Comment 4 kung excited ka na rin sa full routine guide sa part 5. At kung gusto mong mag-challenge kayo ng kaibigan mo, i-comment ang pangalan niya at sabay kayong magsimula bukas ng bagong umaga. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, saludo ako sa'yo. Dahil hindi lahat ay may lakas ng loob na aminin na may kailangang baguhin sa routine nila at hindi lahat ay handang matuto. Pero ikaw, pinili mong alamin ang mga pagkakamali at tinanggap mo ang hamon na ayusin ang iyong umaga. Kaya sa part na ito, ibibigay ko sa iyo ang buong morning routine guide para sa seniors, isang simpleng checklist na maaari mong sundan araw-araw para maging mas malakas, mas masaya, at mas mahaba ang buhay mo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang gawin agad lahat. Pumili ka ng isa, simulan mo, at kapag naging natural na, idagdag mo pa ang isa.
hanggang sa maging bahagi na ito ng buhay mo at hindi na isang gawain lang kundi lifestyle. Step 1. Gumising ng may pasasalamat. Pagmulat pa lang ng mata mo, bago ka bumangon o mag-isip ng problema, huminga ka ng malalim. Ipaalala mo sa sarili, "Muyu, salamat, buhay pa ako." Isa na namang araw ng pagkakataon. Kahit may nararamdaman kang sakit o pagod, unahin mong hanapin ang isang bagay na ipagpapasalamat. Maaaring ito ay, "Naririnig ko pa rin ang mga ibon. May luto pa si Mrs. Mamaya. Hindi ako nagising sa sakit ng katawan kagabi." Sa ganitong paraan, sinisimulan mong ilagay ang isipan mo sa tamang lugar, hindi sa stress, kundi sa pag-asa. Step 2. Umupo muna, huwag mo nang tumayo agad kapag gising ka na. Huwag ka agad tumalon mula sa kama. Umupo ka muna. Galawin ang mga daliri ng kamay at paa. Iikot ang leeg. Mag-inhale at exhale ng malalim ng 3 beses. Ito ay para mapagana mo muna ang daloy ng dugo, para hindi ka himatayin o mawalan ng balanse. Napakasimpleng habit pero pwedeng makaiwas sa aksidente. Step 3. Uminom ng maligamgam na tubig. Bago kape, bago pagkain, bago cellphone, isang basong maligamgam na tubig muna. Para ma-rehydrate ang katawan mo, gumanda ang galaw ng tiyan mo, at mabigyan ng tamang gising ang sistema mo. Pwede mong dagdagan ng konting kalamansi para sa vitamin C. O kaya lagyan ng konting honey kung gusto mo ng flavor. Ang mahalaga, tubig muna, hindi kape agad. Step 4. Huwag mo nang buksan ang TV o cellphone. Bigyan mo ng sacred 30 minutes ang sarili mo. Sa loob ng unang 30 minuto ng araw, huwag ka muna magbabad sa balita o social media. Hindi mo kailangan agad malaman ang problema ng mundo. Bigyan mo ang sarili mo ng tahimik na sandali. Gamitin mo ang panahon na yan sa pagdarasal, pagsusulat sa journal, pagtingin sa halaman o langit, pag-upo sa katahimikan kapag kalmado ang umpisa ng araw mo. Mas kalmado rin ang tibok ng puso mo buong araw. Step 5. Magbilad sa araw, lumabas ng bahay kung kaya. Kung hindi, sa may bintana lang. Tumapat sa araw ng 5 minuto. Ilawan ng liwanag ang balat mo, braso, kamay, binte. Ang vitamin D mula sa araw ay nagpapalakas ng buto, nagpapagaan ng pakiramdam at tumutulong sa immunity. Step 6. Kumain ng tamang almusal. Ang almusal mo ang gasolina mo. Hindi ito pwedeng kape lang, hindi ito pwedeng matamis lang. Kumain ng prutas, saging, papaya, mansanas, oatmeal o kamote, itlog, lugaw na may gulay, tinapay na whole wheat. Tandaan, hindi ito tungkol sa dami kundi sa kalidad. Piliin ang masustansya, hindi lang yung madali. Step 7. Gumalaw-galaw kahit konti, walang excuse. Kahit senior ka, dapat gumagalaw pa rin. Magwalis sa labas, mag-stretching, umakyat baba sa isang baitang ng hagdan, umupo at tumayo ng 10 beses, maglakad sa loob ng bahay ng 5 minuto. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo tulad ng kabataan. Ang importante ay may galaw, araw-araw. Step 8. Pumili ng isang purpose sa araw na iyon. Tanungin mo ang sarili mo, anong gusto kong matapos ngayon? Sino ang gusto kong tawagan? Ano ang gusto kong pasalamatan ngayon? Kapag may layunin ka kahit maliit, mas may gana kang gumalaw, mag-isip at magpasaya. At yan ang buong gabay sa tamang umaga ng seniors. Hindi ito mahirap, hindi rin ito mahal. Pero napakalaki ng maitutulong nito sa katawan mo, isipan mo, at sa kabuuang kalidad ng buhay mo. Kaya kung gusto mong tunay na iwasan ang mga tahimik na kalaban sa umaga, sundin mo itong routine, isa-isa lang, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Bukas, simulan mo agad. Gumising ka ng may pasasalamat, inom ng tubig, iwas cellphone, magbilad sa araw, kumain ng tama, gumalaw. At higit sa lahat, maging mabait sa sarili mo. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman mo ito. Mahalaga ka. Mahalaga ang oras mo. Mahalaga ang katawan mo. At kung gusto mong patuloy pang mabuhay ng masaya, huwag mong hayaang masira ng 4 na simpleng pagkakamali ang umaga mo.
Gawin mo ang umaga mong kaibigan, hindi kalaban. Comment 5 kung natapos mo ang buong video. At kung handa ka na ring baguhin ang umaga mo simula bukas, i-type mo sa comments, simula na ng bagong umaga. At syempre, smash that subscribe button kung gusto mong patuloy na tumanggap ng health tips, motivation at guidance para sa seniors gaya mo. I-like mo ang video kung nakatulong ito sa'yo at i-share mo sa iba pang seniors para sabay-sabay tayong maging mas malusog at mas masaya.